Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Sara Duterte, sinigundahan naman ni Tiangco yung kay Zaldico, hindi yung kay Romualdez, ha. At ito namang si Diskaya, siya mismo nagsabi bilang witness. Mismong narinig niya sa mga congressman na humihingi sa kanya na ito ay para kay Speaker Romualdez, ito ay para kay Zaldico. So sinabi na nila. Okay, ngayon, eto ngayon si Magalong nagsalita na rin. Okay, finally. Ito, pasok. Marami sa kanila involved. No? Walang kaduda-duda yan. Ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung... Finally, tinanong, di ba? Walang kaduda-duda yan. Kasi tinanong kung yung mga congressman ba ay, o mga mambabatas ba ay involved. Ang sagot niya, walang kaduda-duda yan. At ito nga, ayaw pa nilang banggitin yung kanilang mastermind. Sa mga mastermind nila dyan, si Zaldico, hirap na hirap pa silang banggitin. Si Zaldico, di ba? Hello, Zaldico. How are you? I miss you. Kamusta ka na? Sabi ko sa'yo kinantil mo yung... anak ni Lord. Hindi, alam mo, hindi po ako nagmamalaki ha na mga ganito nangyayari ha. Ayoko po kasi as much as possible, ayokong sabihin karma ito, ayokong sanang sabihin na kagagawan mo ito. Pero gayon pa man, sabi ko nga sa inyo, ang salita ng Diyos ay mananatili yan sa puso ng bawat isa. Ano yon, mga ladies and gentlemen? Sabi doon, lahat ng nakatatago, all that it is hidden shall be revealed. Yan ang ano dyan. Ibig sabihin, lahat daw ng, sa Tagalog, lahat ng sikreto, di ba, ay lalabas at mabubunyag. It will come to the light eventually. Kaya nga alam nyo, ladies and gentlemen, hindi porket walang nakakita ngayon o di kaya walang nakaalam ng ginagawa mong kasalanan o kawalang yan, lalong-lalo na sa bayan, na ang inaapi mo ay hindi lang naman iisang tao o hindi napakaraming tao at ang apektado dito ay hindi lamang iisang buhay. Ito'y kumikitil ng buhay ng mamamayang Pilipino, lalabas yan at lalabas. Bakit? Kasi ang Panginoon po, mahal niya ng tao. Lahat ng tao, mga Pilipino, mga ipalahi, human being, kaya nga po siya namatay, di ba? Kaya nga po siya bumaba at namatay para sa ating lahat, dahil mahal niya nga ho tayong lahat. Ngayon, kung aapihin mo ito, yan ay bebuelta sa'yo, ika nga. Kaya alam mo, naalala ko, eto ha, grabe yung ano ngayon, trending na trending po itong si yung Kirk na binaril sa Amerika. Grabe ho, alam mo. Ba't tumatawa ka? Hindi, kasi grabe ho talaga nung pinanood ko yung pagka-bareling inassassinate po si yung clerk. Tapos nung inaaral ko, kasi tinitingnan ko kung sino ba ito? Tinanong ko pa nga, ChatGPT. Who is Charlie Kirk? Yung si Charlie Kirk, kung hindi nyo pa nababalitaan, ito po yung nabaril. Ito po ay isang political activist, author, and commentator na founder ng Turning Point USA, non-profit organization, ito, ng mga kabataan.
Noong una, akala ko isang ordinaryong aktivista at leftist lang ito. Hindi po pala. Sa po pala ay ipinapasok niya ho ang salita ng Diyos sa sa bayan, tungkol sa bayan. Although ito ay sabi nila close daw kay Republican president na si Trump. Medyo conservative daw ito. Anyway, akin hindi ko kasi alam ang lahat na sinasabi niya at opinion niya. Hindi ho tama na gano'n ang gawin. Ha? Sa akin po, mamaya i-relate po natin yan doon sa plano ng mga demonyo sa Pilipinas. Ikikwento ko sa inyo. At eto na nga po. At alam nyo, ladies and gentlemen, dahil dito, meron akong nabasa, sana nga totoo. May nabasa ako na sabi ni Trump ay yung pumatay daw dito, yung nag-assassinate dito kay Charlie Kirk ay papatawan ng death penalty. Ha? Parang sabi nga nung iba, questionable yung ganong batas na gagawin ni parang executive order ni Trump. Dahil depende yan sa state sa Amerika. Pero dito daw, parang may exemption or something like that. Sa loob-loob ko. Hindi ito kagad yung nasa loob ko nung napanood ko yung sabi ko, buti pa sila. Hindi, buti pa talaga sila. Kasi, hindi naman sa hindi ko nilalang lang okay? Linawin ko, hindi ko nilalang lang. Ang pinatay doon, isa lang. Okay? Isang tao lang. Pero pinahalagahan na nila dahil nga naman sa tindi ng kanyang impluwensya. Nakakatuwa yun, palakpakan. Sa atin, ang pinapatay nitong korupsyon ay hindi lang iisang tao. Napakaraming tao ang pinapatay nitong korupsyon na ito. Can you just imagine? Billions. That billions can buy medicine for people, lalong-lalo na sa bayan natin, yung mga namamatay dahil walang pangpa-ospital, namamatay dahil walang pera pangpagamot, namamatay dahil give up lang sila dahil wala na silang pera dahil wala talaga, hindi kaya ng salary nila para sila ho ay gumaling doon sa sakit nila kaya namamatay na lang eventually. Yung billions na yan, marami na sanang mapapakain yan, nagutom na gutom. 'Di ba? Na eventually napahamak, namatay dahil sa gutom. Ewan ko na lang bakit ang ating pamahalaan, ang ating presidente pakuya-kuya-kuy pa. Natatawa na lang ako every time binabalita ng media yung independent body na ifo-form ng presidente. Utang ina, ang tagal. Ang tagal. Nakakabuisit na. Alam mo yung gano'n na wala bang pwedeng bilis-kilos na presidente? Hindi kasi alam mo, ito'y booking na. Booking na. Ladies and gentlemen, yung insertion, nangyari pa yan noon pa. Dinideliberate pa lang yung 2025 budget, nangyari na yan. Yung mga blank doon sa budget, nangyari na yan. Last year pa yan eh. Anong petsa na? Magpapasko na uli. Tangina, naggagaguhan na tayo eh. Magpapasko na uli, malapit na, lumalabas na yung si Maria Chiari. At saka si Season ba yun? Si Jomas, hindi si Jomas Season yun. Jose Maria Season ba yun? Di ba magpapasko na? Last year pa ho nangyari yan. Kasi last year yan dinideliberate eh. Yung budget na yan. The most corrupt budget. The most insertion. Ladies and gentlemen, the budget with a blank. Hanggang ngayon, wala pa. Yung lintik na... Tapos sasabihin mo, gaganong-ganong ka pa. Para kang sintu-sintu dyan eh. Why are you crying, Mr. President? Are you teary-eyed? Kailangan pang sabihin yun bilang signal.
Signal ba yun? Para talagang sabihin mo na umiiyak ka? Yung iyak mo palabasin mo naman. Alam mo kung ako sa'yo, hire Sharon Cuneta. Magaling yan sa iyakan eh. Magaling na mga artista yan, sila Vilma Santos, i-hire mo. Yung teary-eyed mo, walang iyak. Hindi ko nga alam ba't ka gumaganon. Ano ka, napoposes? Tama na yung drama mo, Mr. President. Ano ka? Ayus-ayusin mo yan. Ito na, lahat na ng tao eh. Inunahan ka pa ni Diskaya. Inunahan ka pa ni Magalong. Bumaba ka na kaya? Mag-resign ka na lang kaya? Alas si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may mga mambabatas na sangkot sa sindikato na nasa likod ng katiwalian sa flood control projects. Isang palaisipan din para sa alkalde kung bakit hindi maituro na isa sa personalidad na sangkot sa anomalya. Ay, wait lang. Caption this. Pwede ba? Lagyan niyo yung caption niya. Magandang itsura yan yun. Lagay mo sa baba yung caption niyo. Tangin ng pagmumukha yan, di mo mapapagkatiwalaan, no? Ayan. Oh. Sumama pa yung isa. Oh, di ba? Sige nga, paki-caption nga ho ito. Yeah. Ipopost ko nga ito sa social media ko. Isang palaisipan din para sa alkalde kung bakit hindi maituro na isa sa personalidad na sangkot sa anomalya si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. For some reason, di ko rin alam kung bakit takot na takot. Ibig sabihin, it's a public knowledge inside Congress kung gaano ka-powerful yung tao na yan. No? But why is it that they're afraid to mention his name? Alam mo, tanong mo si Lacson. Kaibigan mo yun, di ba? Kaibigan mo yon, tanong mo si Lacson. Tanong mo rin si Soto kung bakit takot na takot silang banggitin yung pangalan. sus, kumpare. Wala talaga. Soto, nasira yung pangalan mo. Sayang. Sayang yung mga pinaglaban mo noon, nasira lang dahil dito. Hindi kasi, ladies and gentlemen, yung una, yung mga lumalabas na alam naman natin na talagang kasama niya at meron pa nga siyang statement, nakita ko na inamin niya talagang kaibigan niya, 'di ba? Yung sumagot siya kay kay doon sa isang NUP na umalis at binanata na si Romualdez. Tapos nakaladkad daw yung pangalan ni Vico Soto, kaya ngayon pinagtanggol ngayon ni Tito Soto si Vico Soto. Tapos sinabi niya nga doon, ng kaibigan niya man talaga niya si Martin Romualdez. Ayan tuloy, alam mo, nababahiran tuloy tayo ng paano magiging independent. Unang-una, ito, halimbawa, ito, gustong-gustong pumunta sa Congress, hindi inimbitahan. Tapos ayaw naman pumunta sa Senado. Too much drama. Ay, nako. I mean, why don't you just tell it all, di ba? Yan yung sinasabi nila kay ito si Soto at saka itong si Lacson. Yan yung kanilang bukang bibig na bakit, actually, sinabi pala, si Soto pala particular, na sinabi na bakit daw hindi pa pwede na maging state witness si Diskaya kasi dapat daw tell it all. Sabihin nyo yung kay Magalong. Since siya naman yung unang naggaganyan, sabihin nyo na lang si Magalong na tell it all na. Huwag ka na mamili ng lugar. Hindi ako naintindihan ko yung gusto niyang drama na sa Congress. Kaya lang hindi talaga mangyayari yun eh. Malabong mangyari yun. At sabi na nga ni Tiangco, kalokohan yung pagdinig sa kamera o yung hearing na yan sa kamera, isang kalokohan yan. Kasi nga po, iimbestiga mo sarili mo. I mean, halimbawa, may krimen. Alam mo yan, pulis po kayo dati.
May krimen. Pupunta ako ngayon sa presinto, sasabihin ko, sandali ako yung suspect sa pagnanakaw. Iimbestigahan ko sarili ko, ha? Tumabi muna yung mga investigador dyan. Ako na mag-iimbestiga sa sarili ko. Pero ikaw yung suspect. Parang gano'n ang ginagawa sa kamera, iniimbestigahan nila yung sarili nila. Kaya nga sabi ni Tiangco, kalokohan niyang ganyan. Yung pag-iimbestiga sa sarili. Tapos, ito naman si Magalong, pilit ng pilit sa kamera. Hindi, sana lang, ano mo na sa Senate. Inunahan ka pa ng iba Why? Ayon sa punong lungsod ng Baguio, ito ay dahil karamihan ng sangkot ay mula sa mababang kapulungan ng Kongreso. Pinuna rin ni Mayor Magalong ang aniyay sindikato sa pamimili ng mga mambabatas ng district engineer. Kasi kalimitan, alam nyo naman yung district engineer, sino namimili dyan? Ang namimili naman dyan yung mambabatas, hindi naman si Secretary DPWH. Kasi ganyan na naging kalakaran. Bakit sila nagmimili? Kasi nga nandun yung complicity, nandun po yung sindikato. No? Kaya sa atin po, paano natin ma-address to? Again, the principle of transparency. Kamakailan naman ay nakatanggap ng imbitasyon mula sa Senate Blue Ribbon Committee si Mayor Magalong. Bagamat naniniwala ang alkalde na mas may kredibilidad ang investigasyon sa mataas na kapulungan, nais pa rin niyang humarap sa Kongreso na aniyay sentro na... Ayun naman pala, mas may kredibilidad ng Senate Bakit doon sa Congress mo gustong pumunta? Sir, hindi po kayo imbitahan. Huwag na po kayong umasa na iimbitahan kayo doon. Usapin. So marami nagsabi sa akin na, ay Mayor, kawawa ka lang dyan sa house, puputaktihin ka. Sabi ko, alangan naman ako hindi pupunta sa alam na ako pupunta sa house na wala akong bala. Siyempre nakaprepara din ako. No? Kaya, I am a soldier. No? And I came from a tactical unit. So, I'm prepared to go to the battlefield. Giit pa ng punong lungsod, napakahalagang magkaroon na kaagad ng independent commission na mag-iimbestiga sa issue at masisiguro na magiging malaya ito sa impluwensya ng politika. Itinanggi naman ng alkalde na kumpirmadong kasama siya sa binubuong independent commission ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May issue kasi dyan na nire-raise katulad yung sinabi ni Yusek Claire na palagay niya from her personal perspective, sabi niya kung pwede sa commission dapat walang politiko. Eh, nagkataon naman na politiko ko, so kumbaga parang wala na ako sa qualification. So I would accept that. Binigyang diin ng opisyal na dapat kilalanin ng lahat ang mga personalidad na itatalaga ng Pangulo sa bubuuing Independent Commission upang maisakatuparan ang pangakong mapanagot ang mga sangkot sa korupsyon. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ay nako, Magalong. Anyway, ladies and gentlemen, ito ito na naman yung may pasabog. Ay nako. Sige na nga, itong mga to. May bago raw pasabog si Senator Ping Lacson tungkol sa umano'y katiwalian sa flood control projects. May nagdadala umano ng suhol. Mamaya, ikikwento ko sa inyo yung plano nila sa People Power. Panoorin nyo. Ha? Panoorin nyo. Sa Senado. At para sa Update Live, mula sa Senado, nandyan po si Mean Los Baños. Mean, ano ba itong mga bagong sinabi ni Senator Lacson at ano ang kanyang mga naging basehan para dyan? Ruth, may nakuha nga raw na CCTV footage ang kampo ni Senator Ping Lacson kung saan makikita na dumalaw dito sa Senado noong August 19 ang isa sa mga kawani ng construction companies na may kinalaman sa mga maanomalyang flood control projects. Ayun na.
Base sa naunang sinabi ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez sa pagdinig ng Kamara, nagdadala umano ng suhol ang staff na si Mina sa isang Beng Ramos na staff umano ni Senator Jinggoy Estrada. Itinanggi na noon ni Estrada na staff niya si Ramos, pero lumalabas na staff siya ng Senado at nakadetail sa Blue Ribbon Oversight Office Management bago nalipat sa motor pool. May ideya na raw sina Lacson kung kaninong opisina sa Senado dumalaw si Mina, pero magiging sentro raw ito ng susunod na Blue Ribbon hearing sa Webes, September 18. Mukhang alam ko na patutunguhan ito. Ito parte ito ng mga plano eh. Alam nyo, there is a great, big conspiracy na nangyayari ngayon sa ating bayan. Malungkot man unawain at intindihin, marami ang nagagamit dito sa conspiracy na ito. Alam na natin kung sino ang punot dulo. Alam na natin sa puso natin kung sino talaga ang pinaka-corrupt na opisyal. Alam na natin yan. Pero ngayon, tila nililihis kung kani-kanino, kung sino-sino. Nabuking na nung una, binubuking na ng paulit-ulit ng iba't ibang opisyal ng gobyerno. Ngayon, binago ang kwento ng script ng Kamara. Tila sa pagpapalit ng leadership sa Senado, tila yung script na yon ay pinipick up na, sinasakyan na ngayon ng Senado. Sa tingin ko, meron ng unti-unting pagtatakip kung sino talaga ang punot dulot, mastermind. Sabi nga, di ba ni Magalong, mastermind si Zaldico. Tama, mali. Oh. Pero, meron pang mas mastermind. Tangina, sino pa ba yun? I mean, bobo na lang ang hindi makahula nun. Sa totoo lang, bobo lang. Bobo, o di kaya kakampi nung tao na yun. Pinasecure na raw ang kopya ng CCTV at kasamang ipatatawag sa pagdinig ang operator nito. Bukod dyan, sinabi rin ni Lacson na wala silang sasantuhin kahit pakasamahan nila sa Senado. Yun. So ang punot dulo na ngayon, yung Senado na. Now you understand kung bakit nagkaroon ng change in leadership. Now you understand kung bakit nagkaroon ng pagbabago ng leadership. Kasi magbabago na ang direction. Gago! Nagdaraw sa ngayon ang staff na si Beng Ramos. Humingi ng 2 araw na extension si Lacson bago isagawa ang susunod na hearing para raw ma-mark ng maayos ang mga ebidensya. Ipatatawag na raw sila Bryce Hernandez kahit na ang tingin nila, Lacson, hindi na siya credible. Maging ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya, iimbitahan din daw ulit. Git ni Lacson baka pwedeng pag-aralan kung dapat silang mabigyan ng legislative immunity para kung ano man ang sabihin nila ay hindi magagamit laban sa kanila. Hindi raw sapat ang mga nauna nilang pahayag sa pagdinig ng Senado at Kamara para maging state witness. Maging si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan posibleng ipatawag sa mga susunod na pagdinig. Tsaka si Nakandaba Mayor Rene Maglangke at Yusek Roberto Bernardo. Pero pagilinaw ni Lacson, walang direktang link si Bonoan sa mga sinusuring anomalya. Narito Ruth ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping Lacson. Wala, di kayo ready. Boo! Alam nyo, ito sabi ko nga sa inyo there is a big conspiracy na pagtatakip na sa isang malaking nabuking. Alam naman natin na nabuking itong, kasi ganito nangyari dyan. Sa tingin ko, ito yung may opinion. At ito rin yung conspiracy na nangyayari sa ating bayan. Dahil sa baha. Totoo ito
Nagsalita ang presidente sa SONA na 5,500 flood control project. Sinagot siya ng langit at sinabing, ganun. Ganun. Eto ang baha kinabukasan. At sunod-sunod ang baha na nangyari sa Pilipinas na wala naman nung maaring source nun kung hindi ang langit, kung hindi ang lumikha sa tao. Ibig sabihin, this is a work of God to reveal what is really happening to our country. This is the hand of God to show us kung gaano na tayo kakurap na bansa. No matter how they can pay the media, kahit gaano pa nila kayang bayaran ang bawat istasyon at pagtakpan ito, sabihan na fake news ang mga Duterte, sabihan na hindi totoo ganito, ganire, hindi mo maaaring pagtakpan ang baha. At yung baha na yan, hindi ho yung gawa ng tao o ninuman. Yang baha na yan, galing na po yan sa langit, yan, tubig na yan. Ngayon, walang choice. Walang choice ang gobyerno. Hindi nila pwedeng i-deny na may baha. Kasi na-experience, nakikita ng tao na experience. Ngayon, paano nila susolusyonan ito? Alam mo, ako personal, may alam ako na they hired a PR to handle this. They did. And I think, kasi itong PR na to, hindi ko na lang babanggitin pero meron akong knowledge dito sa PR na to. Magaling ito gumanon eh. Ginanon nila. Alam nilang may baha, may problema. Gawin natin, ilabas natin yung sarili natin at sisihin natin yung ibang tao. So ganun ang ginawa ni Marcos, di ba? Mahiya naman kayo. Utang ina, palakpakan yung mga hindot. Ganyan. So as if Marcos would be the hero dahil pinansin niya o initiate niya yung panawagan ng korupsyon sa flood control o sa mga proyektong ghost. Parang ang dating, wala akong kasalanan, kayo ang may kasalanan. Di ba? Ang tanong, ito problema. Nung pagbanggit niya nun, may kasalanan. Kasi yung kasalanan na yon na nagdudulot ng baha, ano yung kasalanan na yun? Korupsyon na nagdudulot ng baha, ay kailangan merong managot. So iniligtas ni Marcos yung sarili niya. Ang problema ngayon, kailangan may maituro. Tama, mali? Alam ng lahat ng tao, through the revelation of congressman like Tiangco, kung sino may hawak ng budget ng Pilipinas. Which is, sinabi na nga ni VP Sara Duterte yun noon. Tinawag din yung fake news. Ngayon, bakit hindi nyo tawagin si Tiangco fake news? Binabanggit na niya ngayon yung mga insertion na nangyari. So tinutukoy niya na kung sino. Eto, this time si Magalong, sinabi na nga niya mismo. Si Zaldico. At may mas mataas pa niya. Abay, sino pa bang mas mataas kay Zaldico? Diba? Hindi naman na dating kailangan. Ikaw din pala eh. You're afraid to mention the name that should not be mentioned. So ngayon, tumatama ngayon, walang iba kung hindi kay Romualdez at kay Zaldico. Yung pahayag ni Marcos. Ang problema, paano ngayon iikot yun? Eto na. Dito na gumagalaw na naman yung teorya na kailangan
may baling sa iba. Sino ang babalingan ngayon? Lahat ng kalaban sa politika. Ipapaliwanag ko at patutunayan ko sa inyo, maya-maya yan. Yung plano na yan. Walang iba ko hindi ang mga Duterte. Sila ang may kasalanan nitong lahat ng bagay na ito at ang lahat ng kaalyado nila sa Senado. Kaya nga, ang tono ng Kamara, ayan na, binuking na ni Diskaya, di ba? Mga congressman ito. Pero ang Kamara, ibinubuking ngayon, sinasabi ngayon yung mga senador. Hindi ko maintindihan. Si Lacson at saka si Soto, parang tila, ganun ang tono. Alam naman natin yung mga pumapalag lang dyan, yung minority. Yung iba, ameme naman eh. Bakit? May personal interest eh. Negosyante eh. Di ba? O kaya yung iba, talagang gusto lang sa posisyon, ayaw maalis. Mahirap kumontra at mahirap lumaban sa presidente. So tila, yung Senado, babanatan ng sarili nila. Kesyo ang dating pa, wala kaming sasantuhin. Hindi yun eh. It's really obvious na sinasakyan na ninyo yung script ng Kamara para maiwas doon sa mastermind. O mamaya, meron ako at meron pa silang ginagawa na matindi ngayon. Pero bago yan, eto, tingnan ninyo to, panoorin nyo ito. Inirekomenda ni dating Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta na gawing state witness ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Pero hindi pinagbigyan nito ni Senate President Tito Soto. Itinuturing naman ng Customs na smuggled ang ilan sa luxury cars ng mga Diskaya. May report si Marizo Mali. Sa tatlong mamahaling sasakyan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, 15 ang nakitaan ng irregularidad ng Bureau of Customs. 8 sa mga ito ang walang import entry records at certificates of payment at pwedeng ituring na smuggled ayon sa Customs. 7 ang may import entry documents pero walang certificates of payment. Yung burden of proof, kanila pa yon. Kailangan patunayan nila sa amin na tama ang kanilang pinagbayaran. Ang natitirang 14 na sasakyan, kompleto sa papeles pero sasailalim pa rin sa post-entry audit. May hanggang katapusan ng buwan ang mga Diskaya para ipakita ang hinahanap. Kailangan ko na palang ayusin yung ano ko. Halo, may luxury. Mga papel na mga Bentley ko. Tsaka ano ba yun? Lamborghini. Sa kanilang dokumento. Kung hindi, maglalabas ang Customs ng warrant of seizure and detention. Kung meron po silang dokumento na kailangan pa makita, magkukumply po kami. Hindi naman isinasantabi ng Customs na posibleng may kinalaman sa pagpuslit ng mga sasakyan ang 10 sa kanilang mga tauhan. Pagpapaliwanagin natin kung bakit nakalusot o dumaan sa kanila yung mga sasakyan nang hindi nagkaroon ng tamang dokumento at hindi nagbayad ng tama. Doon sa mga ganun yung sitwasyon, no? We will have to make even our own people accountable. Ang mga luxury car ng mga Diskaya naungkat sa gitna ng issue ng mga anomalyang flood control projects kung saan contractor ang mga kumpanya ng mga Diskaya. Napag-usapan naman sa House hearing kahapon ang biglang paglobo ng yaman ng mga Diskaya mula 2016. Sabi kahapon ni Curly, gross revenue ang ipinresenta at hindi pa nabawas sa mga halagang iyon ang kanilang puhunan. Paliwanag naman ng kanyang abogado, Yung mga sinasalihan nilang proyekto, malalaki. And take note, yung siyam na kumpanya, quadruple A lahat. Kung qualified siya at siyang nakakuha, definitely magkakaroon ng income. Hindi rin daw sabay-sabay kung mag-bid sa isang proyekto ang kanilang mga kumpanya. Taliwas sa sinabi ni Sara Diskaya sa Senado nitong Lunes. Rattle si ma'am noon sa Senate Pagod na, walang tulog, pressured. Normal ho yun sa isang tao na hindi sanay sa ganyan. Kahapon, natanong si Curly sa motibo niya sa pagdadawit sa ilang congressmen at iba pang opisyal ng gobyerno. Baka mamaya may nag-udyok sa'yo na papuntahin sa ganoon ang iyong affidavit para ikaw ay maengganyo at magkaroon ng rason
na i-consider na state witness? Hindi po, Your Honor. Ang dahilan po ng state witness mo ay dahil po sa natatakot po kaming nilulusob po kami araw-araw ng mga iba't ibang grupo po sa aming bahay. Ayon kay Senate President Tito Soto, sumulat si dating Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta sa Justice Department para irekomenda maging state witness na Diskaya. Pero hindi ito pinirmahan ni Soto. Ang unang sinabi kagad sa akin ni Ping, tell-all ba yan? Yan pala yung tell-all na yan. Si Ping ang nagsabi. Di ba? Kung tell-all Kasi yan, dapat nga, oo, pwede. buo. Pag-usapan natin. Pero ano sinabi? Puro congressman ang binanggit eh. Saka meron pang mga nagke-question doon sa mga binanggit na mga pangalan na tao. So, hindi ko binirma. So sa tono na yan, halatang parang sinasabi niya, puro congressman ang binanggit eh. So kailangan talaga may banggitin na senador. Naku. Hindi ko sinasabing malinis sa mga senador. Hindi ko sinasabi yan. Yes, maybe they are part of insertion, maybe part sila ng... Kasi remember, not all insertion, amendments ang tawag kasi talaga dyan, are not, or masasabi nating wrong lahat ng insertion. Ngayon, maaaring may mga iba dyan na nag-insertion, pero dealing with the contractor, walang say ang senator dyan. Kasi sa akin, sa tingin ko pananaw ko